Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang masalita, baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Dalawang bagay ang hiniling ko sa Kanya. Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Magbigay kayo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian marapat sa Kanyang pangalan. Inyong sambahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Awitin po natin, sugat dito. Tayo pong lahat. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may know Him. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing to Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Amen. Tayo lumalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Ama. No, sa araw po ng aming Panginoon, kami po magkakapatid dito sa lugar ng Benguet at sa lahat ng dako ng mundong ito ay magkaisa ang aming puso at kalooban, kaisipan na sumamba sa inyo. Sa umagang ito, sa araw ng aming Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa inyong awat habag.
Salamat na hanggang sa araw nito. Taglay pa rin po namin ang aming hiram na buhay. Salamat na kayo pong nagkaloob ng lahat ng aming pagkain sa araw-araw sa nakaraang linggo. Salamat na kayong nag-ingat sa aming pagparot pa rito sa masamang sanglibutan. Salamat na kayo pa rin ang patuloy na nagpapagaling ng mga karamdaman. Hindi po nagbabago ang aming pagtitiwala at paniniwala na ang aming Diyos ay buhay. At nakikinig ng aming mga panalangin, nagpapagaling lang lahat ng mga karamdaman. Tulungan mo ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, aming mga kamag-anak na merong mga karamdaman hanggang sa oras na ito. Tulungan mo po silang lubusang magtiwala sa inyo at ipagkaloob din po nilang kanilang buhay upang maranasan po nila ang lubusang pagtitiwala sa inyo. Salamat na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa paaralang lingguhan namin pong napakinggan kanina. Salamat na itong nagbibigay sa amin ng lakas ang iyong mga salita upang makapanatili po kami sa pananampalataya. Tulungan mo ang mawala sa aming piling sa iba't ibang kadahilanan. Tulungan mo po ang mga nakakalimot. Tulungan mo ang mga nangihina. Tulungan mo ang mga kapatid sa lahat ng dako ng mundo nito. Ang pinakamasayang buhay po ay kami po ay lubos na nagtitiwala, sumusunod sa inyong kalooban. Ito lamang ang kagalakan, kaligayahan sa sanglibutan ito na aming mararanasan kung lubos po kami nagtitiwala at sumusunod sa inyong kalooban. Kaya sa aming pong pagdako, sa aming pong pakikinig ng mensahe, na ibig po pong iparating sa aming kalagitnaan, kayo po ang siyang aming inaasahan, na ang inyong presensya ang aming pong patuloy na madarama sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sambutin. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon na tayo pong lahat ay naririto. Nawang Panginoon ang patuloy na magbigay sa atin ng kagalakan. Ang maligaya na siya ay naririto sa umaga nito ay sabi, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Namimiss ko yung paligi pag gano'n. Parang 10 buwan na yata na. Kaya salamat sa ating Panginoon. Nandito ako sa lubas at meron ako. Kasama ko kayo. Kasama ko kayo na ganito ay nakakapanambahan pa rin tayo at nagkikita-kita. Ngayon po ay handa na po natin ang ating may na talagang boses ko, no? O yan, malakas na ba? Kaya salamat sa ating Panginoon. Kanina, dami kong nakita ng mga mga kapatiran sa iba't ibang dako. Salamat na nagpapatuloy ang live streaming. Ganitong salamat na merong mahalagang kaluluwa na mga nakapagbalik loob sa ating Panginoon. Naalala nila yung kanilang mga ipinangako sa Panginoon nang sila ay nandito pa sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon po ay ihanda na po natin ang ating puso at kaisipan kung paanong pinagpala tayo ng Panginoon sa ating paaralang lingguhan kanina. Dalangin po natin na ang pagpapala ng Panginoon ang siyang sumating lahat ulit sa ating pakikinig ng mensahe na ibig iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin sa umaga nito. Tawagin na po natin si Brother Jen. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga rin dito sa Lubas, La Trinidad, Benguet. Ngayon tayo yung ating mga kapatid, mga regular, at saka visitors natin, regular na rin. Pangalawang beses na, yung dalawang mag-teacher. Diba? At saka pupunta ng Japan. May nanonood tayong kapatid. Nasa Japan siya ngayon. Ano naman nakalimutan ko yung si Brother Ruben de la Cruz. 2 hours from
Tokyo yun eh. Nakalimutan ko yung lugar niya. Ayan, salamat sa Panginoon. Ayan, kanina doon sa Sunday School, nakita ko si Sister Judy. Sana nandyan pa rin siya. Si Brother Ding, yan, ng Vancouver. At ang kanyang pamilya, regular na nakikinig. Ayan. Si Sister Ruth, kanina doon sa Sunday School. Ay, nandiyan pa rin. Oh. Praise the Lord, Sister Ruth. Saka yung mga taga-Cayman. Si Marites, hindi ko pa nakita ang Sister Marites. Dumrique, Grand Cayman din yan eh. Regular din nating taga-view natin, viewer. Yan. Si Lucindo Canlas doon sa Fairfield. Kanina, nandun siya. Sana nakikinig pa rin si Brother Dong. Rizal Biag ng Hong Kong. Kanina sa Hong Kong Ministry, nandun din yung sa Sunday School. Si Brother Nicanor ng Honolulu. Nicanor Hipolito. Yan. Dati naming estudyante sa Malawang High School. Ha? Brother Ricky. Ayan, talagang top fan natin yan. Ng Quebec. Sister Martes, nandiyan na pala. Kung nakikinig naman kayo o nanonood, sabihin nyo naman, Amen. Para alam namin, nandiyan kayo. Kasi pag hindi kayo nagko-comment, hindi namin alam na nandiyan kayo. Kaya mag-amen kayo, o kaya ganun lang kayo. Kaya smile. Yan. Si Esther, Sister Esther ng Niagara. Doon sa Niagara sila. Si Brother Bokwa, nakikinig yan. Teka muna. Si Esther, yan, nasa Niagara. Minsan si Brother Rodrigo na nanonood din doon sa Niagara. Yan yata ang concentration natin ngayon sa Canada, sa bandang east side. Sa west side, sila Brother Ding doon sa Vancouver. East to west yan eh. Jolly sa Pitu. Si Sister Jolly, yon, yung nasa Hong Kong yan. Annalisa Calieta, Sister Annalisa from Jordan. Yung nasa Saudi, si Clysa Hernandez, Moral. Sana lagi siyang nanonood. Sister Robita pala ng Dubai. Brother Joselito ng New Zealand. Talaga no? All over the world tayo. Wala, ha? Jessie Regina Casablanca. Jessie? Nakalis na ba? Papuntang Siman nito eh. Malapit na umalis. Yan. Kaya salamat sa mga Brother Arthur Marsan kanina, nasa Sunday School. Meron bang taga-Australia? Si Mark Farrell. Kanina. Australia. Yan. Yan ang mga ating mga pagbati. Dito sa Pilipinas, lagi yung mga taga si Brother Frank, pastor ng Signal. Naka-online kaharamihan ng mga taga Signal, si Sister Josephine, Brother Arthur Logan, ang kanyang pamilya, Sister Letty, kasi wala silang service. Kaya naka-online lang sila ngayon. Si Brother Bernie doon sa Batangas. Sino pa? Yung mga taga CDO. Nakita ko na si Jenny Lynn. Si Brother Bear. Doon sa bandang Mindanao. Ayaw ka na sana yung lugar na yun. Nakalimutan ko na. Ha? Si Brother Rego. Yun sa Biliran. All over the Philippines na. Yung taga Norte na lang. Sa Isabela pala. Yung mga taga Isabela. Kanina nakita ko si Moises. Ang Gamino, taga Hong Kong yan. Salamat sa Panginoon. Punta na tayo sa pag-aaral natin. Ilang minuto ba yung ating pagbati? Dito sa topic natin ngayon, nandiyan na sa description natin, purification of the church. Ang teksto niya, Sakaraya,
13:9. Galaya 13:9. Babasahin natin. Wala pa si Donovan Darby ng Jamaica. At aking dadalisayin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila ay dadalisayin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila ay magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya ay bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon, ang aking Diyos, ay aking Diyos. Ephesians chapter 5, verse 27. Upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y karapat dapat maging banal at walang kapintasan. Namang banal, salamat po sa umagang ito. Sa mga teksto na aming nabasa, pagpalain niyo po kami. Sa mga nakikinig, ng mga kapatiran, mapatibay at mapalakas sila sa kanilang panampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang kalooban sa pamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay ng karunungan at interpretasyon sa bawat teksto na aming nababasa o napag-aaralan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, ito pong samot na langit. Amen. So, ang pamagat nating mensahe, the purification of the church. So, merong purification ng iglesia, paglilinis. Yan naman ang layunin ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Paglilinis. Lilinisin tayo para makasama natin ang Panginoon doon sa langit. Kaya yun ang ating hanapin. Bilang mga tao, bilang mga nilalang sa mundong ito, hanapin natin yung kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay lilinisin tayo. Purification of His church. Patay na natin ito. Pag sinabi natin iglesia, isa lang ang iglesia na tinayo ng ating Panginoon. Yan ang ating tandaan. Napakaraming iglesia dito sa mundong ito, pero hindi yan ang mga tinayo ng ating Panginoon. Meron lang, sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 16:18, I will build my church. Sinabi niya yan, and He built it around 33 AD. At ang ipinangalan niya sa iglesyang yan ay the Church of God, Acts 20:28. Sa Tagalog yan, iglesia ng Panginoon eh. Pero sa English, the Church of God. Hindi the Church of Christ. Bakit? Sapagkat ipinangalan niya sa kanyang Ama. Kaya dahil ang Diyos ang nagtayo niyan, kaya the Church of God. Hindi niya ipinangalan sa sarili niya. Ipinangalan niya sa Ama o pinangalan niya sa Diyos na may tatlong persona. Kaya kung Church of Christ, sabi ng mga ibang sekta, tao lang si Kristo, o di yung itinayo niyang iglesia ng tao yon. Kaya hindi makapagbabago ng buhay ng tao. Tingnan niyo yung mga iglesia na itinayo ng tao. Hindi nagbabago ang buhay. Hindi na purify. Hindi na aalis sa kasalanan. O, di ba? Pero ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon, sapagkat Diyos ang nagbabago, naglilinis sa tao, kaya yung nililinis niya, yung inililigtas niya mula sa kasalanan, yun ang salvation eh, ay idinadagdag niya sa kanyang iglesia. Acts 2:47, He added to His church. Acts 2:47 yun. Yung mga nilinis niya, idadagdag niya. He will add it to His church.
Kaya pag sinabi natin walang makasalanan sa iglesia, totoo yan. Bakit? Hindi ka mapapasama sa iglesia hanggat hindi ka niya linisin. Kaya itong iglesyang ito, nililinis niya pa. Bago niya kunin ito, itong huling araw na ito, He will purify His church. Kaya dun sa Ephesians 5:27, ihaharap niya ang kanyang iglesia. Anong gagawin niya sa kanyang iglesia na iharap niya? Malinis. Walang kapintasan. Basahin natin para man. That He might present itself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Sa Tagalog, walang dungis. Kaya kailangan, you must be purified. Kaya yung pagdating ng Panginoon, itong iglesyang ito, dadalhin niya, walang dungis. Kaya kailangan sa ating pag-aaral, sa ating pagkinig ng mensahe, tignan natin kung may dungis pa tayo. Sabi nga kanina ni Bokwa doon sa, Brother Bokwa doon sa kanyang Sunday School, may sekta daw, yung Katoliko daw, magdungis ka ng magdungis, sa langit ka maglinis. Dito ka maglilinis. Para walang papasok sa langit na madungis. Hindi literal yan, spiritual. Yung puso, magiging malinis, walang dungis. Kaya sabi niya rito, walang pulugot o namang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Walang kapintasan pa. Medyo mahina daw ang sound. Bakit medyo mahina? Anong nangyari sa natin? Iharap mo nga rito yung mic. Bakit mahina pa rin? Ngayon. Relax na. Hello. Hi. So the purity of the redeemed on earth. Yan ang ating tema. Ang kalinisan ng mga natubos dito sa lupa. Dito ka maglilinis. Hindi doon sa langit. Sabi natin na adjust the sound. Wala na ito. Naka-full naman yun. Bakit kaya? Malakas na ba? Ngayon, punta tayo doon sa purification. Ano ba ang lilinisin ng Diyos? Hindi literal ito na paglilinis, di ba? It is about spiritual cleansing. It is not literal cleansing. Kasi sa literal cleansing, maglilinis ka sa katawan, di ba? Maglilinis ka sa katawan, maliligo ka, alisin mo lahat ng dumi, magpapabango ka, para malinis. Tapos mabango pa. Yan ang kaaya-aya sa mga tao. Sa mga minamahal mo o minamahal. Ganyan din sa spiritual. Kailangan merong paglilinis. Spiritually speaking. Ano ang lilinisin ng Diyos sa atin? Mga redeem na ito Ibig sabihin ito, mga tinubos na. Mga ligtas na. Kasi meron initial salvation. Meron tayong initial sanctification. Yung sanctification kasi sanctified cleansing. Cleanse from all sin. Yung initial sanctification, pag nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, ang aalisin ng Panginoon na kasalanan natin, yung mga actual sin. May actual sin Yung actual sin, nakikita yon, nagmamanifest. Tulad ng isang punong kahoy. Ano ang nagmamanifest doon? Yung puno, yung sanga, yung dahon, yung bunga.
Yun ang tinatawag nating manifestation of a tree. Inihalimbawa tayo sa ano yan? Sa punong kahoy. Pag tinanggap mo ang Panginoon, puputulin niya o lilinisin niya, aalisin niya yung mga actual sin. Ano yan? Pagmumura, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, ano pa? Lahat ng mali, lahat ng kasalanan ay lilinisin niya. Actual sin yun. Tulad ng punong kahoy, pag pinutol mo yan, nagpipinta po. Ay, kwan ito, may natira. Anong natira doon? Yung ugat, root. Sa English yan, sa Biblia, that is the root of sin. Mga ugat ng kasalanan. Ugat ng kasalanan. Ano yung ugat ng kasalanan? Pero tinatawag silang 7 carnal sin eh. Ewan ko saan ko naririnig yun. Sa ibang sekta yun. 7 carnal sin sabi nila. Hindi lang 7 carnal sin yun eh. Yung lust, pita, gluttony, katakawan, tapos, yun. Katakawan sa pagkain, katakawan sa pera, o ano pa. Ano pa yung mga, covetousness, kasakiman. Kasakiman sa mga bagay na material. Jealousy. Envy. Ano pa? Yung madaling magalit. High blood. Ano pa? Madaling magtampo. Madaling mag-isip ng masama. Ayan. Yan ang mga ugat ng kasalanan. Kaya dito, He will purify. He will purify His church. Individually, kailangan ma-purify tayo sa iglesia ng Diyos. Dito sa ating binasa, dito, literal ito. Pero i-apply natin sa spiritual. At mangyayari sa buong lupain, sabi ng Panginoon, ito, dyan sa Jerusalem ito. 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Ito nangyari na ito nung panahon na kinubkob ang Jerusalem noong 70 AD. Na sasakupin ng Roman Empire sa pamagitan ni General Titus 70 AD. Sinabi na ng Panginoon ito dun sa ulo niya eh. Yung mayroon daw balabal, wag nang bababa at kukunin pa. Pag narinig nyo, nakita nyo na itong mga ito, ay tumakas na kayo. Huwag na kayong bababa at kukuha pa ng mga damit. Lahat ng Kristiyano sa panahon na yan, noong 70 AD, tumakas silang lahat. Walang namatay maski isa. Because they are obedient. Kaya kung may Kristiyano man noon at matigas ang ulo, may karnalidad, hindi siya naniniwala. Yan ito ang tinutukoy natin dito, yung mga pasaway. Nanghina siguro ang pananampalataya. Ayan. Pero yung mga na-purify, yung kailangan yung na-purify eh. Kasi pag na-purify ka, na linisan kang mabuti, wala kang alinlangan kung anong pangako ng Diyos, kung anong sinasabi ng Panginoon, naniniwala ka, hindi ka nagdududa. There's no doubt. Kaya yung keeping the faith, panghawakan mo yung panampalatayang yan. Ilocano, mamati ka. Pero pag sa mga pasaway, mamati ka? Mamati ka? Expression ng mga kanyan yung mga doubtful eh. Maniwala ka naman, parang gano'n sa Tagalog, di ba?
Pag may sinasabi ka, mamati ka. Di ba? Kaya ganyan ang mga pasaway. Ngayon, sabi niya rito, aking dadalhin ang ikatlong bahagi. Ang maiiwan lang daw, ikatlong bahagi. 1/3. 1/3 yun ano? The third shall be left therein. So, ang ibig sabihin, sa 10, ilan? 3. Magaling sa math sila. Siya ano na. Kasi yung mga hindi magaling sa math, 1/3, no? Wala. Diba? So, sa 100, 33 or 30. 30. More or less 30. Kaya yun. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Spiritually speaking. Sa huling araw na ito, 1/3 lang ang magpapakabanan. Napatunayan ko ito Napatunayan ko. Tuwing nagkakaroon kami ng pag-aaral doon sa Lakayanga Subdivision ng mga kabataan, mga pastor o mga nagsosurvey ako Sabi ko, ilan ba ang napabanal sa inyo? Ilan pa ang hindi napabanal? Ganon. Tapos, anong dahilan bakit hindi kayo napapabanal? Walang magsisinungaling Kasi pag nagsisinungaling ka, lalo kang hindi ka mapapabanal. Alam nyo ang result niya? Sa pagtuturo ko niya, siguro hindi lang minsan, siguro 5 beses kong ginawa niya. Alam nyo ang result? 1/3 nga talaga. Doon sa mga nag-aaral, 1/3 lang ang napabanal. Tapos inamin nila, hindi sila napabanal. Bakit? Anong dahilan? Hindi kayo lubusang mapabanal. Ano yung reservation? Meron pa silang reservation. Anong reservation kaya yun? Pag nagpakabanal ako, baka ganon. Hindi ko na maabot yung ambisyon ko. Di ba ganon? Pag nagpakabanal ako, baka hindi ko na magawa yung gusto ko. Kasi pag nagpakabanal ka, thy will be done. Ang kalooban lamang ng Panginoon ang susundin mo. Hindi na yung sarili mo. Kasi ang kabanalan, die to self yun. Mamatay ka sa sarili mo. Kaya yun ang sinasabi niya. Kaya at sila'y dadalisayin ko sa parang pilak at nadalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. At sila ay magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ng Panginoon, aking Diyos. So, paano niya ipipurify ito? Parang ginto, susunugin, di ba? Fiery trial. So, sabihin, sa pagsubok. Kaya kung Kristiyano kayo, mga kabataan na bago ngayon, pag tumanggap kayo sa Panginoon, expect that there will be a fiery trial. Maapoy na mga pagsubok, mga tukso. Kailangan magtagumpay kayo. Kasi pag hindi kayo nagtagumpay, wala na. Backslide na. Hindi na kayo makapagpapatuloy hanggang sa wakas. Kaya pag may dumadating na mga pagsubok, sabihin nyo, natural lang ito, pagsubok na ito. Talagang dumarating yan. Kung Kristiyano ka, sinusubok ka. Pag hindi ka na Kristiyano, wala nang pagsubok, wala nang palo. Pag anak ka, papaluin ka. Yung pagkakamali mo lang, yung mga pagkukulang mo, pinapalo ka na ng Panginoon para makaalala ka, para lumapit ka sa Panginoon. Para lalo kang magpakabanal. Kaya kung merong dumarating na sakit sa inyo, ang tanong nyo, ano ang gusto mong sabihin mo sa akin, Panginoon? No? Pag dumating ang mga problema sa inyo, ang tanong nyo, Panginoon, ano po ang gusto nyong ipakita sa akin na pagkukulang ko? Pero pag wala naman, pares ni Job, sinusubok ka lang talaga.
Di ba? Si Job, nag-usap sila ng Diablo, ng demon ni si Diablo. Oh. Na pinahintulutan ng Panginoon na, sige, subukin mo siya. O kaya kung minsan, sinusubok tayo. Ha? Kaya kung may pagsubok, may mga nalugi ka sa negosyo o nagkasakit ka o merong mang nangyari na masama sa iyo, tanungin mo sa Panginoon ano ang pagkukulang ko, ano ang gusto mong ipakita sa akin. Hindi yung tanungin mo, bakit Panginoon? Ngayong naging Kristiyano ako, ang daming pagsubok. Buti pa nung wala ako sa Panginoon. Oh, di ba? Kaya magpasalamat ka pag may pagsubok. Kasi ang ibig sabihin, Kristiyano ka pa. Ang mahirap, gumagawa ka na ng kasalanan, nagsisinungaling ka na nga, wala pang pagsubok, wala pang talo. Ha? Ibig sabihin, gumagawa ka na ng masama, alam mo yon, hindi ka pa pinapalo. Oh, hindi ka na anak. Pinapabayaan ka na. Hindi ka na mahal. Ang ibig sabihin mga kapatid. Kaya, sana kasama tayo sa 1/3. O ngayon, dito, ilan tayo? 1/3 lang. Pero isang hamon ito sa atin na 1/3 lang. Dapat isa ka doon. Di ba? Sabi nga ng Biblia, many are called, but few are chosen. Kaya kukunti lang ang magpapakabanal. Kukunti lang yung dadalisayin sa apoy. Kaya kung marami kayong pagsubok, yon, magpasalamat kayo sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, doon sa Pedro, ano sabi niya sa Pedro? Mas mahalaga pa kaysa ginto. Kaya magpasalamat kayo, kung marami kayong pagsubok, marami kayong ginto. Mayaman kayo sa pananampalataya. So anong lilinisin ng Panginoon? Their soul is pure. Ang ating mga kaluluwa ay kanyang pakalilinisin. Na malinis na, pero pakalilinisin pa yan. Fully sanctified. 1 Peter 1:22. Unang Pedro 1:22. Unang Pedro 1:22. Yamang ipinanak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos. 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari. Sa mga kapatid ay magibigyan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Seeing ye have purified your soul. Ang mag-purify ng soul, ang maglilinis ng kaluluwa, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Espiritu. Pero meron tayong part. Merong bahagi ang Diyos sa paglilinis. Merong bahagi ang tao sa paglilinis. So kaya sabi niya rito, you purified your soul. How? You purified your souls. Anong paraan? In obeying the truth through the Holy Spirit. Pagsunod sa katotohanan. So obedience. Sabi nga sa pag-aaral natin sa theology, obedience is the approach to sanctification. Gusto niyo ba mapabanal? You must be obedient. Isang bata, isang Kristiyano na masunurin sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi kayo nagiging obedient, pag hindi kayo maging obedient sa salita ng ating Panginoon na napag-aaralan natin, kasi pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos tapos hindi kayo sumusunod, hindi kayo Halimbawa sa pananamit, kanino ba ang pananamit ng Kristiyano? You are not obedient. Hindi ka mapapabanal. You will not be sanctified. Kung Kristiyano ka, and you are disobedient, ano mangyayari sa iyo? Backsliding. Babalik ka sa kasalanan.
yan ang parte natin sa purification of our souls. Pag sinabi nga natin kasi yung soul natin, ano yan? Yan ang buong katauhan natin. Buong pagkatao. Kaya nga dito, nililinis ninyo ang inyong kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. The approach to sanctification is obedience. Kung ibig yung lubusang mapabanal o kung ibig yung lumago sa inyong panampalataya, lagi kayong sumunod sa kalooban naman. Kahit konti lang. May mga iba kasi mga sekta, non-essential sabi nila. Hindi na mahalaga yan. Ang Panginoon tumitingin sa puso. Diba? Ganun ang rason nila. Pero kung ibig niyong lubusang, kung gusto niyong makarating sa langit, ano yon gagawin natin? Purify your soul. Sa pagtalima sa katotohanan. Pag ginawa niyo yan, lilinisin tayo ng Panginoon. Kasi yung soul, yan ang nagkakasala eh. Sa Ezekiel 18:4, kailan maunawaan natin yung kaluluwa? Sa Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang nagkakasala yung kaluluwa. Yan kasi yung katawan, walang kwenta yan. Meron ako nakausap na baptist. Ang nagkakasala daw yung katawan, yung soul hindi. Parang hindi nila nabasa. Doon sa kuya po na besi yan eh. Ang nagkakasala yung kaluluwa. Pag umalis yung kaluluwa, ano mangyayari sa katawan? Patay. Wala na. So, sino nagkakasala? Ano nagkakasala? Kaluluwa. Kaya kung yung kaluluwa ay makasalanan, gagamitin niya yung kamay niya, yung bibig niya, yung mata niya sa kasalanan. Kaya nga ang inililigtas ng Panginoon, ang inaalis niya sa kasalanan, yung kaluluwa, nililinis niya ito sa kasalanan. Kaya sabi niya rito sa 1 Peter 1:9, unang Pedro 1:9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ayan. Salvation of your soul. Saan tayo naliligtas? Ano ba yung pagkaligtas ng yung kaluluwa? Saan naliligtas yung kaluluwa natin? Sa kasalanan. Sapagkat tayo gumagawa ng kasalanan, si Kristo, alisin tayo sa kasalanan. Kaya naligtas tayo sa kasalanan. So malinis na yung ating kaluluwa. O na maliwanag yun mga kapatid. Kaya sa umagang ito mga kapatid, yung ba ating kaluluwa ay malinis na. Tapos sabi niya rito, kung babalikan natin yung 1 Peter 1:22, kundi sa walang kasiraan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, mga gibigan kayo na bumingas sa inyong puso sa isa't isa. So ano magiging manifestation na ikaw ay ligtas na sa kasalanan? May pag-ibig ka. Pure love. Meron kang pag-ibig na hindi pa kunwari. Iniibig mo ang Diyos na buong puso, iniibig mo yung kapwa, at iniibig mo ang kapatiran na walang pakunwari. Mag-ibigan kayo ng buong niya sa inyong puso sa isa't isa. Kaya ang susunod na lilinisin ng ating Panginoon, purified niya. The heart. Their heart is pure. Pag sinabi natin heart, ito yung emotion, ito yung seat of our affection. Tapos, alam niyo ba na sa puso nanggagaling ang lahat ng kasalanan? Di ba? Sa Matthew 7:21. O Marcos ba yan? Marcos
chapter 7, 21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga papakiapid, ang mga magnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, mga pangalunya, kasakiman, kasamaan, pagdaraya, kalibugan, matang masama, ang kapusungan, ang kapanluluan, ang kamangmangan. Sa puso lahat nanggagaling yan. Kaya mahalaga na ang puso natin, sabi nga ni Jeremiah pa, yung puso daw mandaraya. Di ba? Kaya ang mahalaga na gawin ng ating Panginoon ay linisin ang ating puso. Sa Gawa, Kapitulo 15, paano lilinisin ng Panginoon ang ating puso? Gawa 15:8 and 9. At ang Diyos ang nakakataho ng puso ay nagpapatuto sa kanila na sa kanila ay binigay ng Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin, na tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, na nilinis sa pamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso, purifying the hearts by faith. So malilinis ang ating puso sa pamagitan ng pananampalataya. At sino maglilinis sa atin? Ang Espiritu Santo. Yun ang gawain ng Espiritu Santo ay sunugin. Kaya nga ang isang simbolo ng Espiritu Santo, di ba? Yung apoy. The day of Pentecost, apoy ang dumating. Kasi may ugat pa ng kasalanan yung mga apostol, may ugat pa tayo ng kasalanan. Hindi malilinis yan sa pamagitan ng born again experience, yung regeneration. Kasi ang lilinis niya lang yung actual sin. Yung tubig na may salita. Pero yung pangalawang paglilinis, kailangan apoy ang lilinis niyan. Ang Holy Spirit. Kaya sabi niya dito, yung puso nila, sa pamagitan ng Espiritu Santo, nilinis sa pamagitan ng pananampalataya by faith. Kaya yung keeping the faith, yan ang isang pananampalataya. Ang isang pananampalataya na sinasabi ng Biblia na tayo'y lilinisin sa lahat ng ugat ng kasalanan. Cleansed from all root of sin. Kaya yung ugat, pag hindi niya nilinis yan, ano mangyayari? Tutubo yan. Hindi ka magiging makapangyarihan. Magiging makapangyarihan ka lang kung maalis na yung ugat ng kasalanan sa pamagitan ng paglilinis o pagsunog ng ugat ng kasalanan. Kaya nga pag malinis na yung ating kasalanan sa puso, yung lahat ng mga kasalanan. Sabi niya sa 1 Timothy 1:5. Sabi niya rito, 1:5 ba yun? 1 Timothy 1:5. Ngunit ang kinauwian ng bilin ay pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at mabuting budhi at pananampalatayang hindi pa imbabaw. The end of commandment, charity of a pure heart. Kaya pure heart. Tapos sabi niya sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya hindi basihan ang relihiyon dito. Hindi basihan na nananampalataya ka sa Diyos. Ang basihan dito, meron ka bang malinis na puso? Sa lahat ng ugat ng kasalanan, sa lahat ng kasalanan. Pagka sinaliksik mo ba ang iyong puso? Halimbawa, kailangan ng saliksikan eh. Di ba? Search your heart, sabi. Every time you have to search your heart. This morning, kayong mga nakikinig, search your heart. Search our heart. Panginoon, meron pa bang karumihan ng ating puso? Kasi ang Espiritu, nagpapatuto sa ating Espiritu, sasabihin niya kung meron pa. Pag meron pa, hanapin niyo yung kalinisan ng puso. By obeying the truth.
Pagka nagkakasala ka pa, magsisi. Pag meron ka pang ugat ng kasalanan, ihandog mo ang iyong buhay. Ihandog ko ang buhay ko, Panginoon. Alam niyo, pag hinandog niyo ang buhay niyo, ang buong puso mo, bibigyan ka ng kapangyarihan, bibigyan ka ng boldness to preach the gospel, to witness for the gospel. Mawawala yung hiya. Hindi na ka naman magiging walang hiya. Mawawala na yung hiya. Alam niyo, nung ako mahihiyain ako noon eh. Sobrang mahihiyain ako. Ang daddy ko noon, palarong pambansa recorder. Siya ang chief recorder ng palarong pambansa. Ang dami namin mga bisita. Mga principal, mga supervisor, mga ano pa yung mga galing sa DepEd, doon sa pinakataas. Papakainin niya doon ng mga sa bahay namin. Dadalo ko sa bintana para hindi ako makita. Nahiya pa akong mag-recite, buti nga nakapasa ako. Tatawagin ako, hindi ako makarecite. Nahiya ako, namumula ako. Tingnan niyo, no? Pero God prepare me. Inihanda niya pala ako. Pumasok ako ng COCC, ng ROTC. No, nawala yung hiya ko. Preparation pala yung pagkakuan ko. Alam mo, nilalagyan ka ng uling dito, pas mamamalengkay ka doon, nakauling-uling, nakabaliktad ang pantalon mo, nakabaliktad ang barong mo, uling-uling ka. Ayun. Initiation, probation. Kaya makita niyo mga kapatid, yan ang nagagawa ng sanctification of the Holy Spirit. Lilinisin niya yung puso, at ang makatatahan lamang, sabi nga sa chapter 24, verse 3 and 4, basahin nyo na lang, ang makakatanan lamang, ang makakatayo lamang sa harapan ng Panginoon, dito sa mundong ito, at doon sa kabilang buhay, ay yung may malinis na puso lamang. Kaya kung hindi malinis ang ating puso, you will not see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So search your heart. Malinis ba ang iyong puso? Pag hindi pa, magpakalinis ka. Kasi anytime, pwede tayong mamatay. Anytime, mawawala tayo sa mundong ito, di ba? May pandemic. Kung meron pang mga kalamidad na mangyayari. Pag malinis ang ating puso, mamatay tayo, we shall see God. Kung ano pang lilinisin ng ating puso, ay ng ating Panginoon, their minds are pure. Ang kanilang pag-iisip o kaisipan ay lilinisin ng Diyos. 2 Peter 3:1. The second epistle, beloved, and I write unto you, and both with stir up your pure minds by way of remembrance. So, pure mind. Ang lilinisin sa atin ng ating Panginoon ay yung ating pag-iisip, minds. Yung minds, walang makakakontrol yan kundi tayo lang. We can control our mind. But Satan can control your minds. And God will control your minds if you allow to control your minds. But only you can control your minds. Di ba? Ano ba yung pag-iisip? Nandiyan yung, pag sinabi nating mind, sabi sa English, the part of a person thinks, nag-iisip. Reason, nagrarason. Feels, yung nararamdaman. Remembrance, o remembrance, sabi niya rin, remembers. And intention, desire. So, nandun sa mind yan. Kaya napahalaga ng minds. Kailangan lilinisin ng Diyos ang ating pag-iisip. Kailangan ang ating minds ay parang kay Kristo Jesus. Di ba? Yung sabi niya doon sa Philippians chapter 2, verse 5 and 8. Sana yung pag-iisip nyo ay katulad ni Kristo. Kaya kailangan yung mga pag-iisip natin ay katulad ni Kristo.
Ngayon, ang minds na ito, guardiyahan natin. We have to guard our minds. Because the battle is in the mind. Lalo na kung Kristiyano ka, minds. Mind game na tinatawag. Kaya pag hindi mo na-control ito, babagsak ka. Mabe-brainwash ka ni Satanas. Mabe-brainwash ka ng tao. Kasi nag-iisip ka. Kaya ang isipin mo lang, Panginoon, laging ang kanyang salita, ang panlaban mo, kailangan store the word of God in your heart, in your mind. Because the minds motivate your mind. The heart motivates your minds. Kaya kung ano nang gagaling sa puso, nandito sa yan din ang iniisip mo. Kaya kung malinis ang puso mo, malinis ang mga iniisip mo. Ngayon, ang gawain ng dyablo, anong gawain ng dyablo? Bibigyan ka ng masamang pag-iisip. Kailan labanan mo yan? Lumayo mo sa akin. Sabi nga, meron akong nabasang quotation. You cannot, yun daw ibon, hindi mo pwedeng pigilin na lilipad-lipad sa iyong dito at he will build a nest. Ibig sabihin yan, hindi mo kayang alisin yung ibon dyan, pero wag mo nang pabayaan na agumok o mag-nest dito sa ulo mo. Ibig sabihin, papasukin. Tutuksoin ka ng dyablo na, ganito. Marami siyang ipapasok sa minds mo. Diba? Subukin yung the idle minds as the devil's workshop. Magtunga ka maghapon dyan. Tingnan mo kung ano-anong darating sa isip mo. Tuturuan ka pang magpakamatay. Magpakamatay ka na. Mag-rest in peace ka na. Mag-suicide ka na. Pagod ka na. Kaya kailangan labanan mo yan. Ang armahidon natin, minsan pagka Kristiyano ka, ang labanan, lalo na paglubusan kang napabanan, ang labanan, yung nakikita mo, wala nang kwenta yan. Yung magbisyo, wala na yan. Hindi ka na magsusugal, hindi ka na mag-iinom, wala na yan. Pero, ang battle talaga, ang labanan sa minds. Di ba? Sasabihin niya, bumalik ka na sa kasalanan. Kung ano-ano sabihin niya sa'yo. Kaya kailangan, labanan mo. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng determinasyon, sa pamagitan ng pananampalataya, keep the faith, keep the word of God in your heart, in your minds. Tingnan mo, magtatagumpay tayo. Our heart, our minds will be pure. Pure na pure. Kuminsan, hindi mo mapipigilan na ipaisip ng dyablo. Pag lubusan kang napabanal, hindi ka mag-iisip ng masama. Mag-i-inject ng pag-iisip ang dyablo ng masama. Galing sa labas. Ano sasabihin niya sa'yo? Bumalik ka na sa kasalanan. Ganito ka. Kung ano sasabihin niya, doon ang labanan. Paano mo lalabanan yan? Manalangin ka. Prayer. Pagbabasa ng Biblia. Kailangan, you must be active. May ginagawa ka para sa Panginoon. Nagbabasa ka, nagpapatutuo ka, nagpe-fellowship ka. Iba pa yung trabaho mo. Kasi the devil's workshop is the idle mind. Magtatagumpay tayo. Kaya 1/3 lang eh. 3 bahagi lang ang magtatagumpay. Kasi sa minds pa lang, mind game, tatalunin ka na ni Satanas. Di ba? Kailan magtagumpay tayo? Ano pa? Isusunod ko yung their thoughts are pure. Iba naman yung thoughts, iba naman yung mind. Yung thoughts, yung iniisip, idea, sabi nga dun sa Philippians 4:8. Filipos 4:8. Ang sabi niya rito, maganda itong, kabisado niyo ba ito? Erap yata yung memorya ito eh.
Katapus-tapusan mga kapatid. Ito, ang ibig sabihin lang nito, positive mind, positive thoughts, positive thinking. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Pag na-memorya niya, dapat 3 points na. What is thought? Ano yung iniisip o pag-iisip? Ano pa yan? Yung minds. Iba sa thoughts, diba? Idea, plan, opinion, picture, form. Picture form in your minds. Kaya yung pagka nag-iisip ka, your thinking, your thought. Kung ano-anong iniisip mo, di ba? Kung minsan ipapaisip niya sa'yo, kung minsan naisip mo yung nakaraan. Maganda naman yung naisip mo yung nakaraan kung tama, yung positive, di ba? Maganda yung Facebook merong memory. O, di ba? 10 years memory mo, ang ganda. Nakikita mo yung ginawa mo noong nakarang panahon. Alam mo yun, nung wala pang Facebook, meron akong diary. Ang dami kong diary, siguro nakasampung diary ako Lahat ng lakad ko, ewan kung saan tinapon na yata. Yung kanang plan book ng BPI. Pag meron akong pupuntahan, isusulat ko doon. Yung mga thoughts ko, yung mga nangyari. Ngayon, meron Facebook na. Siya nang nagre-remind. Di ba? Ang ganda ng memory. Ang memory mo tungkol sa mabubuting bagay lang. Kailangan positive pa na yung thoughts mo. It will, hindi yung nakaraan na masama. Ang magpapaalala sa iyo sa masamang nakaraan, sino? Ang dyablo. Yung nakaraang mga kasalanan mo, kukunin niya yung ipapaalala niya, ganito ka noon, hindi ka na Kristiyano, hindi ka na magbabago, gaganunin ka ng dyablo Pero kailangan ng mga thoughts natin positive na. Yung anumang katotohanan, anumang mga bagay na mabuti, yun ang isipin natin lagi. Pag meron tayong naisip na masama, lumayo ka sa tanas. Umalis ka dyan. Ayan. Di ba? Tapos kung may boyfriend ka na, ipapaalala niya pa, boyfriend mo noon. Balikan mo. Kaya ganyan Kaya kailangan we have to pure minds, pure thoughts. So pure thoughts, sabi nga, spiritual thoughts. Kailangan mga spiritual thoughts lang. Ano yun? Sa Psalm 40, verse 3. Awit 40, verse 3. Ilang oras na tayo? 11:30. 11:30 na pala tayo 40, verse 3. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa mga tulay bagay ng pagpuri sa aming Diyos. Marami ang makita, mga tatakot at magsisitiwala. He put a new song in my mouth. Tapos dito sa Ephesians 5:19. Ephesians 5:19. Na kayo'y mag-usapan sa ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nag-awitan, nagpupuri sa iyong puso sa Panginoon. Kaya yun ang gagawin natin, mga thoughts natin. Ano yun? Ang pinag-uusapan natin, ang Panginoon. Ano pinag-uusapan nyo? Mobile Legend. Yung mga kabataan, nasa may mga kabataan dito, nagmo-Mobile Legend kayo Alam niyo ang istorya. Anong pinagkakabalan nyo? O chismisan? Chismis? O ang trending ngayon, yung election sa Amerika? Dito naman sa Pilipinas, yung mga komunista? Anong thoughts nyo? Kailan mga bagay na espiritual? Sabi nga rito anong pinagkakabalan nyo? Yon, mga salmo, mga himno, mga awit ukol sa Espiritu.
Yan ang mga iniisip natin. Yan ang mga thoughts natin. Nagagaawitan, nagpupuri sa inyong puso sa Panginoon. Kaya pag wala kayong ginagawa, umawit kayo kahit sintonado kayo. O kaya makinig kayo ng mga Christian song. Pero mag-ingat din kayo sa pinapakinggan nyo. May mga Christian song na gawa din ni Satanas para dayain ng diablo. Karamihan contemporary. Yung mga rock na gospel song, huwag niyong pinapakinggan yan. Kailangan yung mga soul stirring, mga spirit-filled song. Yung bang pag umawit kayo, napapaluha ka sa kagalakan. Naalala mo ang Panginoon yung kanyang pag-ibig. Naalala mo yung kabutihan ng Panginoon. Halimbawa, yung great is thy faithfulness, pagka naririnig kayo, umawit ako. Umawit yan. Kaya yan ang isang paborito ko eh. Great is thy faithfulness. At saka yung He hideth my soul. Pag namatay ako, yan ang kantahin nyo. At saka yung... Ayaw ko ng sintonado ko naman. It's yung when we see Christ. At saka yung kinanta natin sa Amerika. Lakas ng loob natin, kumanta tayo sa Amerika. God is so good to me. Alam mo, pag ginawit yan, umawit. Ang puso ko, lumuluha ko. Nagagalak ako. Kaya pag namatay ako, yan ang mga awitin niya. Babangon ako pag hindi niya inawit ko. Kaya nga yan, love thinketh no evil. Pagka na-purify yung thoughts mo, na-purify yung puso mo, hindi ka nag-iisip ng masama. Kung minsan, pag-iisipin ka ng masama sa kapatid mo, ay, yung kapatid mo, sabi ng diablo, ay, yung kapatid mo, kurap, ninanakaw niya yung pondo. Di ba? Huwag kang mag-iisip ng masama. Huwag mong patulan. Kasi pag nagbigay ka, hawak niya yan, siya ang mananagot. O, di ba? Kaya huwag tayong nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Yung thoughts natin, pure. Lahat tama. Lahat maganda. Positive thinker niya. Anong epekto sa positive thinker? Sa katawan. Di ba sabi niya doon sa isang kwan, yun daw pag-iisip, yung mga kwan, mga stress, may effect sa katawan niya. Pag nag-iisip ka ng masama, maapektado yung puso mo, apektado yung kidney mo, apektado yung magkakasakit ka. Bakit kaya ako nagkakasakit? Paano? Lagi kang nag-iisip ng masama. Pag nag-iisip ka ng panay mabuti, active ka, masigla ka. Hindi ka lulugo-lugo, magang manggising, magas kang paawit-awit ka. Pagka naglalaba ka, paawit-awit ka pa ng Christian song, nag-iinaw ka, nag-ugas ka. Ano pinapakinggan mo? Panay drama, pati sa tulpo. Panay problema ng may problema. Kaya nung nandun kami sa Niagara noon, ayaw makinig nung, yung asawa ni Mano? Yan naman pinakikinggan mo. Si Andrew. Kasi pati ikaw na-stress eh. Di ba? Problema ng problema. Kaya kailangan, maganda yung ating mga inisip, pinapanood. Kung wala kang magawa, umawit ka na lang. Kung wala kang magawa, mag-pray ka na lang. Di ba? So ano ba nilinisin ng Panginoon? Your conscience. Konsensya. Yan, mahalaga itong konsensya mga kapatid. 2 Timothy 1:3. 1 Timothy ba o 2 Timothy? 2 Timothy 1:3. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee, of my prayers day and night. So ang lilinisin ng ating Panginoon, konsensya, your conscience. Ano ba yung conscience? Di ba may patalastas na, ako ang iyong konsensya. Sa kabila, anghel. Sa kabila, demonyo.
Ganito ang gawin mo. O, di ba? Naglalaban sila. Konsensya. Ang konsensya, ang nagsasabi ng mali. Ang konsensya, ang sinasabi niya lang tama. Pag may gagawin kang mali, ang konsensya lumalaban. Yan ang written word of God o written law of God in man, yung conscience. Kaya kahit walang Biblia, pag sinunod mo yung conscience mo, di ba? Pupunta ka sa langit kahit hindi ka nakarinig ng Ebanghelyo. Kasi lahat ng masama, kinokontra ng konsensya. Ang sinasabi na ng conscience mo, tama lang. Kaya meron kang gagawin, sasabihin ng konsensya mo, huwag mong gawin yan. Through the Holy Spirit. Pero alam yung konsensya, pwedeng, ano yan? Mahiruhan, pwedeng tumigas yan. Hard conscience, yun ang mahirap. Yung hard conscience. Dito sa 4:2, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with hot iron, na hinirohan ang kanilang sariling budi na waring bakal na nagbabaga. Kaya pwedeng tumigas ang konsensya. Na parang bakal na nagbabaga na. Na hindi na pwedeng makinig sa salita ng Diyos o sino man. Ano ibig sabihin nun? Paano nagiging matigas ang konsensya? Number 1, speaking lies in hypocrisy. Kaya pag Kristiyano ka, huwag kang nagsisinungaling kahit konti lang. Walang white lies. Pag nagsinungaling ka ng kahit konti lang, yon. Pag hindi mo hiningi ng tawad yan, paulit-ulit, magiging matigas, hard iron na. Bagang nagniningas. Kaya maraming ganyan. Maraming mga nagkukunwaring Kristiyano, yun ang mahirap eh. Pag hindi ka lubusang napabanal, hindi ka na-purify with your conscience, titigas ang konsensya mo. Magiging hypocrite ka. Magiging hypocrite tayo. Gumagawa ka na ng kasalanan, wala nang, yung nga sinabi ko sa inyo, wala nang Espiritu Santo na magsasabi, gumagawa ka ng kasalanan, wala na. Matigas na yung konsensya mo. Yung konting kasalanan, lumalaki yan, dumadami. Tapos wala ka ng konsensya, wala ng conviction of the Holy Spirit. Ano mangyayari sa'yo? Yun ang tinatawag nating soul sleep. Matutulog ang kaluluwa mo na gumagawa ka ng kasalanan, nagkukunwaring Kristiyano, nagpapatotoong Kristiyano, kaya ka maraming pupunta sa impyerno eh. Yung mga ibang kongregasyon o ibang sekta ng reliyon, their conscience, matigas na yung konsensya nila. Kasi ang turo sa kanila, hanggat nandito ka, nagkakasala ka. Paulit-ulit na nagkakasala. Kaya hindi natin tinuturo yan. Ang tinuturo natin, your conscience must be pure. Kaya pag tumigas yan, wala na. Kaya sabi nga ni Pablo, a conscience avoid offense. Void of offense. Ibig sabihin, walang kasalanan, tatatakot kang gumawa ng masama sa Diyos at sa iyong kapwa, hindi ka magsisinungaling kahit konti lang. Magiging matigas ang konsensya mo kang nagsisinungaling ka ng konti-konti. Tapos dumadami araw-araw, sinungaling ka. Hindi ka nga nagbibisyo, hindi ka nga nagmumura, nagsisinungaling ka naman paunti-unti. Konti-konti. Nagsisinungaling pa ba tayo? Halimbawa sabi niya, sabay, hindi na Kristiyano yung kanya. Pag nandyan yung maniningil, sabi mo wala ako. Hindi na Kristiyano yun, di ba? Kaya hindi ka magsisinungaling kahit konti lang. May pera ka ba dyan? May pera ako. Pero hindi ko ibibigay sa'yo. Hindi ko papapautang sa'yo. Ganon. Ang panghuli, their language is pure. Sa Sipanaya,
Hanapin nyo nga, Zephaniah chapter 3:9. Mahirap ba hanapin nyo? Basahin nyo. Ito, nakita ko na. Sapagkat akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon at pagbingkuran siya na may pagkakaisa. So their language is pure. Pagka Kristiyano na tayo, lilinisin na yung ating lengguwahe, yung pagsasalita. Hindi yung language dito, hindi yung Ilocano, hindi yung heavenly language. Ano ang lingwahe natin noon? Devil's language eh. Mura dito, mura doon. Kung anong lumalabas sa bibig natin. Kung ano-anong mga expression. Sabi nga, no idle words. Sa iyong salita, hatulan ka sa iyong salita. Mapapahamak ka. Sinabi niya yan sa Matthew chapter 12, 36-37, di ba? Na yung pagsasalita mo, kailangan maingat. Huwag kang nagsasalita kung ano-ano. You have to bridle your tongues. Kung wala kang masasabing maganda, huwag ka nang magsalita. Kaya kailangan kag Kristiyano ka, Bible, your language must be Bible language. Anong ibig sabihin nun? Panay tungkol sa salita ng Diyos. Panay tungkol sa mabubuti lang. Walang lumalabas sa bibig mo na hindi maganda. Pati yung mga expression ngayon. Ano yung mga expression ngayon ng mga bading? Ano mga ganun, sabi nila. Di ba? Huwag kayong sumasama sa kanilang mga expression. Yung mga expression ng sanglibutan. Wala na, kailangan maging Bible expression. Biblical ang expression natin. Heavenly expression. Pag nagsalita tayo, panay sa spiritual conversation natin sa Psalm 145:11. Psalm 145:11. Ano sabi niya rito? Sila'y magsasalita ng kalulatian ng inyong kaharian, mangungusap sa iyong kapangyarihan. They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power. Yun ang pinag-uusapan ng mga Kristiyano. Hindi yung chismes, hindi yung ano-anong pinag-uusapan. Di ba mga kabataan? Ano pinag-uusapan nyo? Mobile Legends. Kung ano-anong pinag-uusapan nyo dyan. Kailangan pinag-uusapan natin tungkol sa salita ng Diyos. Kaya pag nakaharap ako, huwag kayo nag-uusap ng ganyan ha. Kahapon nag-uusap sila, panay mo dyan. Hindi lang ako nagsasalita eh. Hindi ko lang sila, ngayon ko lang sila sinesermonan eh. Panay mobile na yan, sino kayo pinag-uusapan nila? Mga karakter na, si ganito, si ganyan. May kapangyarihan, may power. Siyempre, wala naman tayong alam dyan, di ba? Kailangan maging, sabi nga, sa thoughts mo, sa isip mo, magiging parang bata ka, wala kang kamuwang-muwang sa mga bagay na yan. Alam mo, sasabi nila yan sa'yo, si Chris Aquino, sino ba yun? Hindi mo ako kilala, di ba? Sino ba yan? Ano ba? Out of the world ka? Di ba? Ibig sabihin, wala kang alam sa kamunduhan. Wala kang alam sa mga bagay ng sanglibutan. Ang pinag-uusapan mo lang, ang nasa isip mo lang, mga bagay na espiritual. Kaya nyo ba yan? Pwede rin pag-usapan yung mga issue. Pero ipanalangin natin. Hindi yung pinagtatalunan. Dalangin natin yung mga tao, yung mga presidente, yung ating mga politiko upang tayo ay mamuhay na tiwasay dito sa mundong ito. So yan ang ating napag-aralan mga kapatid. Medyo napahaba ang ating pag-aaral. Kaya gusto ko nang tapusin, kaya hindi dapat tapusin yan para
may pahayag natin ang katotohanan. Ilagay natin ang panalangin kay Sister Lovely sa pagtatapos natin. Panginoong Diyos na butihin at may bigyan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na aming napag-aralan, na there is purification of the church, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na hanggat nabubuhay kami sa mundong ito, ay patuloy pa rin ninyo kaming nililinis sa inyong mga anak upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa inyong inihanda sa langit. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na naging maliwanag sa amin. Tulungan niyo, Panginoon, na ito'y maitanim sa aming mga puso at isipan. Na aming mapanghawakan ang mga salitang ito upang manatili kami sa pananampalataya. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay higit sa lahat maging malapit sa inyo, may handog ng lubusan ng aming buhay. Dahil wala po kaming magagawa kung hindi kami lubos na magtitiwala sa inyo, Panginoon. At hindi namin kayo lubos na iibigin at paglilingkuran, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Salamat sa patuloy po ninyong pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, na hindi po namin malirip ang aming kagalakan. Na aming muling napakinggan ang mga salitang ito. Dahil ito'y tanda na iniibig niyo kami ng lubusan. Na ayaw niyo kaming mapahamak. Na ang katuroang ito, Panginoon, ang siyang magliligtas sa amin sa mundong ito mula sa masasamang bagay. Ibinigay niyo ang lahat ng aming pangangailangan. Higit sa lahat, sa aming buhay na espiritual na ito, Panginoon. At ayaw niyo, Panginoon, na kami tumalikod o magkamali, Panginoon, sa mga bagay na aming gagawin o desisyon, Panginoon, sa aming buhay. Kundi ang mga salitang ito ang siyang gagabay sa amin upang lalo kami maging mapagtagumpay. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap ang aming buhay sa inyo, na higit sa lahat ay aming ipagkaloob sa inyo ng lubusan ng aming paglilingkod, Panginoon, sa mga natitirang panahon pa ng aming buhay sa mundong ito. Kaya salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig na ipinagkaloob sa amin. At patuloy po namin kahilingan na kayo po ang siyang patuloy na pumatnubay sa bawat isa, Panginoon, na aming nakasama, hindi lang po dito sa aming kapilya, kundi sa lahat po ng mga nakinig at nanood, Panginoon. Kaya lubos po kaming patuloy na pumupuri sa inyo, Panginoon. Sa araw na ito, lahat po ng papuri at pasalamat ay aming binabalik sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid. Medyo... Babay na, babay. Receive mo.